Hello everyone! Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, meron na naman po akong i-alok sa inyo na property. Siya po ay dito pa rin sa amin sa Tagkawayan, Quezon. Siya po ay nasa kabuuan po, nasa 5 hektarya. Then ang ibebenta lang po ay yung 3 hektarya kasi yung po yung share nung isang anak, pero dadaan pa rin po tayo doon sa sinasabi na tamang proseso, i-extrajudicial pa rin po ito kahit ito ay token na po sa kanya. Ano po, bali dalawa po silang magkapatid na may share dito sa 5 hectares, dito sa isang titulo na to. Dito po sa seller ko ay 3 hektarya, yung 2 hektarya ay doon po sa isa niyang kapatid. Ano po, okay po, mula po sa town proper ng Tagkawayan, Quezon, 8 kilometers po ang layo niya. Kita nyo naman po kanina yung kalsada. Mas malawak po ang cemented road kesa po doon sa rough road. Ano po? Then ito po ay malapit po sa school, sa elementary school, at malapit din po sa barangay hall. Okay po, tara po at papasukin natin, iikutin natin ang 3 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay, yan pong natututukan po na yan ng aking camera. Yan po yung barangay road. Ano po? Yan pong unang barangay road na yan, yung bababaan na yan po ay papunta ng Magibway, Tagkawayan, Quezon. Yan po ay lusutan po yan doon hanggang sa property na aking nabenta doon sa Magibway. Yan po yung kalsada na papunta doon. Then ito naman pong property ko na iaalok sa inyo along barangay road din po. Dito naman po ito papunta sa Dilgaliego, Camarines Sur. Ano po, yan pong barangay road na yan. Then ang frontage niya po dito sa barangay road is more or less po ito ay 200 meters. Napakahaba po ng frontage. Ano po, then may nahagi pa po ditong kaunti sa kabilang side na to, pero ang kalakihan ay nandito. Okay, tara po, ikutin na po natin at medyo padilim na. Medyo po lalabo na naman ang video sa aking telepono. Ayan, ito pong palayan na to, kasama po ito doon sa 3 hectares. Doon po sa ibinibenta ko. Ano po? Kuya, ilang pitak nga ito? 7? Okay, 7 pitak po itong palayan na to. Ito po ay sahod ulan. Hindi po ito katulad ng Camarines Sur na meron po siyang irrigation. Ito po ay sahod ulan dito po sa amin sa Tagkawayan. Ayan. Kung babakura naman po natin ito, ayan, may mga nakalinyada na po siya na mga puno dito. Ayan, meron po ditong Jimelina. May mga pangilan-ilan pong nyug dito sa may gilid po ng palayan. Ano po? Kuya, tara dun. Dun tayo sa kabila. Saan ba pwedeng magandang daan? Ayan, basta po yan po natututukan na yun ng aking camera. Kasama po yan sa 3 hektarya. Ayan, medyo po dito sa side na to ay medyo po pa konti po siyang slope. Ano po, may mga saging, may mga nyug. Ang nyug po dito ay nasa 300 ka puno pa. Sabi po ni Kuya, kasi siya po yung nangangawit. Ang ganda po nung area, oh. May palayan ka na, may nyugan ka pa. Ang kagandahan po kasi nitong property na to, kasi nga po along the road. Tapos,
Ay, meron pala pinagkukuhanan ng tubig. Ang ano o pala yan o. Ito po o. Ayan po siya. Ay, maminwit na. Saan ba tayo pwedeng dumaan? Okay, didiretso pa po tayo. Ako naman po isan ay maglakad sa pilapil at ako'y laking palayan. Ayan po siya oh. Ayan po yung tubig niya. Ay, angalaga lang ako. Ang ganda nitong ano, taniman to ng pakuan. Ay, ganon. Gulay da. Kaya ganito lang ito ha, yung bakod na yun. Opo. Sa kabila hindi. Okay. Yun lang nagkansa ka ng pera sa din. Ayan po. Yung nyuga na yan. Kasama pa rin po yan. Ayan. Ayan. Malabi yung tanim. Ang kulang lang po talaga sa kanya is linis. Ano po? Medyo lang po talaga siya linisin. Okay, ako po ay humihingi sa inyo ng pasensya na hindi po ako madalas makapag-vlog dahil ang inyong lingkod po ay binabalanse ang oras. May alaga po akong apo dahil ang aking anak ay muli ko na pong pinapasok sa school. Sa akin po nakatoka ang pag-aalaga ng apo. Kaya pasensya na po kayo sa mga nagtatanong kung ako po ay patuloy pa rin sa aking hanap buhay na to sa pag-aahente ng property. Opo, tuloy-tuloy po kasi dito ko po kinukuha ang pang-araw-araw ng aking mga anak at pang-school nila. Gastusin po nila sa eskwela. Ano po, kaya hindi ko po pwede itong talikurang trabahong ito. Nga lang po talaga, medyo po binabalanse ko po yung oras or araw dahil nga po ako ang nag-aalaga ng aking apo. Ayan, balik po ulit tayo dito sa 3 hectares na to. Linis lang po ang kailangan niya, medyo lang po siya nag-islant lang po ng konti yung property. Then ayan, dyan po sa taas na yan ay pantayin na. Ito pong part ko na to, ito pong kinatatayuan ko ay pantayin po yan. Ano po, yan pong mga nyug na yan, hanggang dito sa kabilang side na to ay dala pa rin po yan. Then ang kagandahan nga po nito, sabi ko nga sa inyo, along the road, napakahaba po ng frontage niya sa kalsada. Ano po, pasensya na po kayo sa video ko at medyo po madilim na. Pahapon na po kasi talagang sinaglit ko lang po are. Ayan po, ito lang pong side na to ang medyo maraming nyog. Pero yung pong iba ay madalang. Madalang po yung nyog nila sa ibang part. Ayan, napaka baba po ng pagkakabundok niya. Ano po, hindi po siya katulad ng ibang mga bundok na talagang mga sobrang talibis or rolling po yung property. Ito po ay hindi. Katamtaman lang po siya. Daming mangga. Ayan. Linis lang po talaga ang kulang niya, oh. Ayan. Medyo hinihingal po ang inyong lingkod. Nanibago. Nanibago sa pag-akyat ng bundok. Huy! Iba na pag tumatanda na talaga. Bakit hindi po nag-ano yung mga rambutan, kuya? At saka dapat pag ganung mga pananim, ayan, pantayin po dito. Ito pong side na are. Maganda po yung pagkakatalibis niya. Oo, banayad lang talaga siya. Ayan. Medyo po siya pa overlooking. Ayan po siya, oh.
Dito na po ang lusutan ng kalsada, kuya. Ayan, napakarami pong Indian mango, oh. Yung pong area ay medyo po pa-overlooking, pero banayad lang po talaga siya. Ano po? Basta yan pong naikutan na yan ng aking camera. Kasama po yan sa 3 hectares. Then ito nga pong kabilang side na to, sabi ko nga po sa inyo, ay medyo po talaga papulo-pulo lang po yung mga nyog. Hindi po siya ganun kadami ng nyog. Kilala nyo naman po ako pag ako nag-vlog ng isang property. Sinasabi ko sa inyo kung yan ba'y maraming tanim or wala. Ito po talaga ay papulo-pulo. Ano po, mas lamang po sa kanya ang bakante. Okay. Pupunta na po ako doon sa pinakang kalsada. Ayan. Dito maganda magtayo ng bahay sa may pa-overlooking na to. Linis lang po talaga siya, oh. Ayan po. Nanlalaglag nga kuya Indian mango, oh, sayang. Okay. Ayan po siya, oh. Talagang kakahuyan po dito sa side na are. Ayan. Okay, meron pong nangunguha ng Indian mango. Ayan po, linisin lang po talaga. Ano po? Ayan, ito pa rin po yung bakante. May pangilan-ngilan pa rin po ditong mga nyog, pero hindi nga po ganun kadasik. Ano po? Ayan. Napakarami pa pong tataniman. Ayan po siya, oh. Okay. Dito na po yung kalsada. Iko. Ayan, pantayin pa rin po dito. Medyo banayad lang po talaga yung pagkakalupa niya. Ano po? Opo. Opo, dito na po ang kalsada. Ano po? Uy, may kapitbahay pala dito, ah. Ito na po yung kalsada dito sa area. Ano po? Ayan. About po sa electricity, ayan, meron po tayo dito poste ng kuryente. Then, yung about naman po sa cellphone signal, may signal po ang telepono ko. Yun nga lang po, sabi ko nga po sa inyo, linisin lang po talaga yung property. Then, hindi po ganon kadami ang tanim niya na nyog. Ito po yung barangay road na nakaukit dito sa property na to. Or dito mismo dumaan sa gilid ng property, lusutan po ito ng Padil Gallego. Then ayan, marami rin po ditong mga kapitbahay na sa lugar na to. Linis lang po talaga yung kulang niya. Ano po? Ayan. May kontador pala, oh. Doon tayo muna sa hanggang sa end. Ayan, may mga santol po dun sa side na yon. Ba't hindi nyo kasi kuya ito pinatatabasan? Bigyan nila ako ng pira. Kasi hindi naman pwede ng ganun. Dapat ay pag binibenta ang property, dapat ay maganda. Parang babae ba? Pag pinapakasal ang isang babae, dapat magandang maganda. Okay, eto na po yung linderosa nila. Ayang may Madre de Cacao na yan. Then eto pa rin po yung property. Ano po? Yun nga lang po sabi ko nga po sa inyo is kumbaga sa mukha ay maraming tagyawat. Linisin pa po. Dapat po natin itong ipa-facial para po maging maganda yung mukha nung dalaga or nung babae. Ayan. Pero ang kagandahan naman po nito, dahil along the road, hindi po siya katulad ng ibang mga property na
maghahanap pa po tayo ng kalsada kung saan natin padadaanin. Ito po ay kalsada na po mismo. Pero hindi po, yung kalsada pong ito, hindi po ito nagpuputek. Kaya kasi po siya ay mabato-bato at mabuha-buhangin. Kahit po umulan, hindi ito nagpuputek. Ano po? Yan. Ayan, konting pasada pa po. Ito pa rin po yung binabaybay ko yung kalsada niya. Ayan pa rin po yung property. Yun nga po, sabi ko nga po sa inyo, banayad lang po ang pagkakalupa niya. Ano po? Ayan, maganda po yung area. Ako na po nagsasabi sa inyo, maganda po yung area. Kasi pag nagpabakod kayo dito, isang diretso lang po. Wala po ditong hassle na nagpaliko-liko ang bakod. Hindi po. Halos isang diretso lang po siya. Tapos nag-corner lot po yung property. Ano po? Dalawang kalsada po ang umano sa kanya. Ang naging access niya. Ayan. Ayan, about po sa electricity. Ayan, meron po tayong electricity dito ha. Kaya po wala tayong problema. Ayan, ayan pa rin po yung loob. Talagang linisin lang po. Pantayin naman po siya. Itong side na ito. At dito po magandang magbahay kasi kita po yung palayan doon sa baba. Yung kanina pong pinuntahan ko. Ano po? Ayan po, ang haba po ng kalsada. Oh. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. Yun nga po sabi ko sa inyo, nasa kabuuan po ang titulo niya. 5 hectares po ang nasa titulo. Then, yung share po ni seller is 3 hectares. Yun po yung mana niya na. Kaya po, ibubuko din po yung 2 hektarya para po doon sa isa niyang kapatid. Ito pong gagawin nating documentation dito is extrajudicial with sale. Lahat pa rin po sila pipirma kahit po may kanya-kanya na silang toka. Dahil yun naman po ang tamang proseso ng pagbibinta ng lupa. Lalo na po at mana nila, mga magulang nila ang may pag-aari po ng property. Ano po? Okay po. Yung po about sa price, mamaya na po ilalagay ko na lang po sa details ko. Mag-uusap po muna kami ni seller. Ang palayan po niya ay 7 pitak. Nasa 300 kapuno na lang po ang nyog ng property. Talaga pong kita nyo naman po sa video ko kanina na napakadalang na po ng mga nyog niya dito sa kabilang side. Ang kagandahan lang po niya is napakahaba po ng frontage sa Barangay Road. Wala po tayong problema sa Barangay Road. Then, linis na lang po ang kailangan niya. Patataniman natin. Banayad po yung kanyang pagkakalupa. Hindi naman po siya mabundok at hindi naman po siya pantay na pantay. Ano po? Then mula po sa town proper ng Tagkawayan, Quezon hanggang dito po sa property ay nasa 8 kilometers ang layo niya. Then may source po siya ng kuryente, may cellphone signal. Ang source po ng water is balon. Ano po, wala po siyang sapa dito sa area, malayo po ang sapa. Pero po, mababaw po ang bukal dito sa area. Pag nagpatusok ka po, andyan po agad ang tubig. Ano po? Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you po for watching.